Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga po ang pag-uusapan natin na syempre ay ang mga kaganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So unahin nating pag-usapan itong Instagram story po ni Pauline Luna Soto na kung saan makikita nga dito nakasama niya po si Bossing Vic. So para saan ba ito? Si Vic and Pauline Luna po Soto ay bumati para sa isang doktor na King of Dental Implant, si Dr. Gan ng JAOC Dental Clinic. So grateful si Pauline Luna Soto at si Bossing for having Dr. Gan dahil ito ang nag-iingat at takbuhan po nila pagdating sa usaping dental. So ito pong JOC mga kadabarkads, napakasikat po nito na dental clinic and halos lahat ng artista dito po nagpapalinis ng ipin and nagpapaalaga po ng ipin. Ang JAOC Dental Clinic. Samantalang happy anniversary naman, 5th anniversary dito po sa McDonald Muson na pagmamayari po ng Mendoza family or nitong si Maine Mendoza. So kahapon dyan po ginanap sa McDonald's Muson ang 5th anniversary po ng McDo nitong si Maine Mendoza. So ang dami ng McDonald's ni Maine Mendoza, no? Parang nasa 8 or 7 ata ito, kung di ako nagkakamali. So ito po ay katas ng pinaghirapan ni Maine Mendoza sa kanyang showbiz life. Grabe, no? Talagang si Maine Mendoza ay napaka niya sa pera, napakasinop niya po. 'Di ba? Talagang sinisigurado niya, sinisecure niya po yung kanyang pinaghirapan para syempre hindi mabaliwala yung kanyang pagod, 'di ba? Yung pagpupuyat niya po habang siya ay nandito sa showbiz. Kaya kung inyo mapapansin ngayon, medyo palaylo-laylo na si Maine Mendoza, pa-enjoy-enjoy na kasi yung buhay niya po sa showbiz, first day pa lamang, talaga namang ginugol niya na po doon yung buhay niya. 'Di ba? Kaya naman ngayon, pa-relax-relax na lang siya kasi nakapag-invest na siya, na-secure niya na po yung kanyang future. So again, happy 5th anniversary McDonald's Muson. And speaking of Maine Mendoza, pag-usapan naman natin ang kanyang naging Instagram story tungkol sa video ng isang nagpa-fangirl po sa kanya. So sabi dito, 2 types of fangirl. And then napariak po si Maine Mendoza na grabe siya. So bakit kaya? So ganito po kasi yan, itong nagpa-fangirl kay Maine Mendoza, nanood po siya sa Itbulaga Studio and inaabangan niya po yung pagdating ni Maine Mendoza. So yung camera po ni fangirl nakatutok po sa kanyang mukha. And nung lumabas na po si Maine Mendoza, ayan po yung reaction niya mga kadabarkads. Grabe, talagang sigaw na sigaw siya. And makikita at mapapansin nyo naman sa buka ng bibig niya, 'di ba? Sobrang sigaw na sigaw siya kaya napareact si Maine Mendoza at na-repost niya po sa kanyang Instagram story na grabe siya. Talagang sobra yung pag-idolize niya dito kay Maine Mendoza, no? Sobra, nakita ko po yan sa kanyang reaction dito po sa video. So siguro ito yung in-Instagram story ni Maine Mendoza nung nakaraan na umabsent talaga siya kahit exam niya para lang kay Maine Mendoza, para lang mayakap niya si Maine Mendoza. So ito kaya yun? Kaya sabi ni Maine Mendoza, naku, bumawi ka. So kahit ako siguro, pag first time ko makita si Maine Mendoza, ganito din po yung magiging reaction ko. Samantalang happy birthday naman dito po kay Samantha Rascal, and nauna na nga pong bumate itong si Eunice Janine, ang kanyang bestie. Sabi nga dito ni Eunice Janine, happy Summy Day. So it's Summy Day and makikita niyo po dyan na sinurprise niya po itong si Samantha Rascal. Napaka-sweet naman talaga nitong si Eunice. Since recorded itong birthday po ni Samantha Rascal, for sure maraming fans club ang a-attend at pupunta po dito sa Itbulaga Live Studio Audience. Kasi nung nakaraan kung inyong natatandaan, 'di ba? Nag-post po si Samantha Rascal ng sa kanyang broadcast channel ng mga list ng pupunta po sa recording o recorded po ng Itbulaga.
Kaya asahan na po natin na ang daming pa-banner dyan sa Itbulaga Studio mamaya for birthday po ni Samantha Rescal. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa video na ina-upload ni Amber Torres or nitong si Queen Amber Torres. Sabi niya sa video, "Hello po Dabarkads, cute ng upuan ko dito po ako lagi nakasakay sa maliit pag nakasakay po akong MRT." So si Amber pala, nagko-commute lamang siya no? Pag siya po ay pumapasok sa Itbulaga. So napakatyagang bata ni Queen Amber kasi everyday niya po itong ginagawa. Pag live lang pala. So Miyerkules hanggang Sabado, yun po yung time na sumasakay si Queen Amber ng MRT. So bali 4 days lang naman yun. And kung magbabasa nga kayo ng komento sa naturang post ni Queen Amber Torres, marami pong humahanga sa kanya kasi napakasipag na bata ni Queen Amber. Hindi niya po iniisip na nagko-commute lamang siya araw-araw. Unlike sa iba na sinasabi po nila na dapat meron ng sariling sasakyan si Queen Amber kasi baka pagkaguluhan siya for safety na din and for rush hour. Ako para naman sa akin wala namang problema kung nagko-commute itong si Queen Amber kasi kaka-start niya pa lang din naman sa Itbulaga, 'di ba? So hindi naman ora-orada kailangan meron tayong sasakyan na sarili para pang service, no? So kailangan syempre muna mag-ipon, 'di ba? And syempre baka wala din po marunong mag-drive sa family nila kasi yung father po nitong si Queen Amber parang nasa abroad, seaman, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang. So in the right time, dadating lang yan. Talagang ang lahat po ay nagsisimula lang sa mababa bago tayo pumunta doon sa itaas. Kailangan talaga munang magtiis, kailangan munang magsakripisyo bago tayo makalanghap ng tinatawag na kaginhawahan. So, hindi po pwede na meron agad tayong sasakyan. Okay? Walang problema kung wala tayong sasakyan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang longest running show na kung saan ay confirm magpapaalam na. Ayon nga po dito sa pinost ng isang kapamilya page, programa ni Drew Arellano sa GMA na nagpaalam na sa ere matapos ang mahigit 14 taon. Grabe, sayang yung 14 years. Educational pa naman ata itong show na to. Sabi pa dito, noong nakaraang linggo, nag-post ang isang kapuso page na may isang show ang mamamaalam dahil sa usaping pera. Ang clue na binigay ay Batang Quiapo. Makikita sa unang larawan pero ang katotohanan pala ay ang programa ng GMA na ang natsugi sa ere matapos ang 14 years. Nasa ikalawang larawan, wag kasi masyadong mag-assume. And na-post na din po ito sa page na Ola. Sabi dito, end of an era, chika kapusa educational show na na maalam na sa ere matapos ng mahigit 14 years. So sayang, 14 years. Longest running show na yun. Pero bakit nagpaalam dahil daw sa usaping pera? So, pansin ko lang simula po nang umalis ang Tito Vic and Joey, doon na po nagsimula yung mga kamalasan na kinakaharap po nila ngayon. So, ibig sabihin ang laki po nila talaga ay TBJ. So, ano po ang masasabi ninyo sa update nating ito? Please comment down below. And syempre, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa channel natin na There's 2.0.